Mayroon bang tanong sa basketball na hindi kailanman mamamatay? Oo, at ito ang pinakamaapoy sa lahat. Sino ang pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng laro? Hindi ito basta opinyon. Ito ay isang labanan ng kultura, ng henerasyon, ng puso. Mula sa mga tindahan sa kanto hanggang sa mga neon-lit na TV studio, ang debate na ito ay buhay na buhay at walang tigil. Bawat henerasyon ay nagmamahal sa kanilang bayani. Bawat taga-suporta ay naghahangad na patunayan ang kanilang paniniwala. Ngunit minsan, sa gitna ng lahat ng ingay, may isang boses na tumatahak ng malinaw. Hindi maingay. Hindi naghahanap ng atensyon. Ngunit imposibleng baliwalain. Ang boses na yon ay kabilang sa isang taong naranasan ang kadakilaan ng personal. Isang manlalaro na nanalo ng 7 kampyonato. Hindi para sa isang koponan. Hindi sa pamamagitan ng pagkakataon, kundi sa pamamagitan ng lakas, tibay, at malalim na pag-unawa sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng manalo sa pinakamataas na antas. Siya ay nakatayo sa tabi ng mga pinakamagaling na manlalaro sa lahat ng panahon. Pinanood niya sila, nakipaglaban siya laban sa kanila, at nanalo kasama nila. Kaya naman, nang buksan niya ang kanyang bibig tungkol sa GOAT debate, ang buong mundo ng basketball ay tumigil at nakinig. Ang kanyang sagot ay simple, walang drama, walang atubili. Michael Jordan ang numero 1, Kobe Bryant ang numero 2, LeBron James ang numero 3. 3 pangalan lamang, 3 posisyon. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay isang katotohanan na nakaukit sa maraming taon ng karanasan, dugo at tagumpay. Hindi ito fan talk. Hindi ito haka-haka. Ito ay isang hatol mula sa isang taong nanabak sa loob ng mga championship series ng 7 beses at laging lumabas na may singsing sa daliri. Simulan natin sa tuktok. Michael Jordan. Kapag sinabi ng isang 7 beses na kampeon na si Jordan ay walang kapintasan, huwag mong tanggapin iyon ng basta-basta. Pag-isipan mo ng mabuti. Ang ibang mga haligi ng laro ay may malinaw na kahinaan. Ang isang manlalaro ay maaaring hindi mapigilan sa loob ng kulay, ngunit nanginginig sa linya ng libreng throws. Ang isa pa ay maaaring maghari sa offense, ngunit mahirap siya sa depensa. Ngunit si Jordan, ang mga kalaban ay gumawa ng mga espesyal na estratehiya upang mapigilan siya. At nabigo pa rin sila. 10 titulo sa scoring, isang parangal bilang pinakamahusay na manlalaro sa depensa, at 9 na pagkakataon sa All-Defensive First Team. Sino pa ang gumawa niyon habang nagiging pinakamahusay na manlalaro sa laro? Ang sagot ay walang iba. Hindi siya kilala bilang isang 3 puntong mamamaril, ngunit nang kailanganing maglaro ng 3 puntos, nagawa niya ito nang walang pag-aalangan. Hindi siya nag-aasahan sa 3 puntong linya dahil pagmamay-ari na niya ang bawat sulok ng korte. Ang mid-range, ang fade away, ang paglusot sa pagitan ng mga depensibong manlalaro na parang hindi sila nandoon. At sa defensive end, siya ay bangungot. Isang manlalaro na ang trabaho ay mag-score ng malaki tuwing gabi habang binibigyan ng pag-aalala ang kalaban. Ito ang uri ng kahusayan na hindi mo mahahanap sa isa pang tao. Si Jordan ay hindi lamang magaling. Siya ang sagot sa bawat tanong na maaaring itanong ng laro. Kaya naman, ang aming 7 beses na kampeon ay nagsalita ng may tiwala. Maaari kang magtatag ng pader laban kay LeBron. Maaari kang mag-focus ng 3 manlalaro laban kay Shaq. Ngunit laban kay Jordan,
Walang sapat na mataas na pader. Walang estratehiya ang nagtagumpay ng tuloy-tuloy. Nalalaman ng lahat ang darating at hindi pa rin nila mapigilan. Iyon ang kahusayan na hindi maaaring muling likhain. Iyon ang dahilan kung bakit natatangi ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Ngayon, lumipat tayo sa numero 2. Kobe Bryant. Kung si Jordan ay ang original na blueprint, si Kobe ay ang pinakakatumpak na kopya na magiging posible. At pagkatapos ay lumakad pa roon, obsession, precision, disiplina. Ang kanyang mga galaw ay parang pinag-aralan mula sa mga aklat ng sining. Ang bawat hakbang, ang bawat fade away, ang bawat pagpepresenta ng korte ay produkto ng walang katapusang trabaho. Ang kanyang mentality ay nasusunog na tulad ng isang apoy na hindi madaling mapawi. Lumaki siya sa anino ni Jordan at hindi tumakas mula rito. Ginawa niya itong kanyang armas. Ipinuso niya ang laro sa paraang naunawaan ng bawat batang nangangarap ng kadakilaan. Ngunit maging ang Kobe ay may munting bitak. Ang aming 7 beses na kampeyon ay napuna ito. Isang maliit na kahinaan sa post-defense, isang bahagi ng laro kung saan ang matalinong manlalaro ay maaaring makahanap ng puwang. Hindi malaking bagay para sa karamihan ng mga manlalaro. Ngunit sa debate na ito, kung saan ang kahusayan ang pamantayan, kahit ang pinakamaliit na bitak ay nagsasalita. Ito ang walang awa na katotohanan ng GOAT conversation. Ang kahusayan ay hindi nagpapatawad. Kahit isang pagkakamali ay nagbibigay ng distansya sa pagitan ng dakila at walang hanggan. Kobe ay malapit, napakalapit, ngunit ang halos ay hindi katumbas ng perpekto. 5 singsing. Bawat isa ay kinuha sa pamamagitan ng buong puso, buong lakas, at buong pagkatao. Minsan siya ang co-star. Minsan siya ang buong palabas. Ngunit sa huli, kahit gaano niya sinubukan na maabot ang antas ni Jordan, nananatili siyang nasa ikalawang bahagi ng kwento, hindi bilang kabiguan, kundi bilang isa sa mga pinakamagandang ikalawang kabanata sa kasaysayan ng laro. Kung ang kwentong ito ay nakaabot sa iyong puso, ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na nagmamahal sa basketball. Ang debate na ito ay mas masaya kapag pinausapan natin ito ng magkasama. Ngayon, si LeBron James. Ang taong itinayo ng kalikasan para maglaro ng basketball, 6 na 7 na pulgada, 250 libra ng lakas, bilis at katalinuhan. 2 dekada ng dominasyon. Ang mga estadistika ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Hindi lang 1 o 2, kundi 20 taon ng patuloy na kahusayan. Walang ibang katulad nito sa kasaysayan ng laro. Ang kanyang kakayahang mag-isip sa korte, ang kanyang vision, ang kanyang adaptability, lahat ng ito ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit nandoon ang mga bitak. At sa debate na tulad nito, ang mga bitak ay mahalaga. Ang mga libreng throws na nanginginig sa mga huling segundo ng isang championship game. Ang mga sandali ng pag-aalangan nang ang desisyon ay kailangan ng gawin ng walang alinlangan. At ang tala ng championship series, 4 na singsing, ngunit 6 na pagkatalo sa finals. Bawat pagkatalo ay may sariling kwento. Dallas noong 2011, San Antonio noong 2007, Golden State ng 2 beses. Hindi lang mga bilang ang mga ito. Mga sandali ang mga ito na nananatili sa memorya ng bawat taga-suporta. Mga peklat sa isang magandang pamana. Ang aming kampeyon ay hindi kumukwestiyon sa kadakilaan ni LeBron. Wala siyang dahilan para gawin ito. Ngunit sinasabi niya ito ng malinaw, ang kadakilaan sa loob ng mahabang panahon
ay hindi katumbas ng kahusayan sa pinakamataas na presyon. Si LeBron ay isang monumento ng laro. Ngunit ang monumento at ang walang kapintasan ay dalawang magkaibang bagay. Kaya nandito na tayo sa huling katotohanan. Ang tatsulok ng kadakilaan. Jordan sa tuktok, perpekto, walang bitak, walang pagkatalo sa finals. Kobe sa kalagitnaan, halos perpekto, malapit na maabot ang antas, ngunit hindi kailanman ganap na nakarating. LeBron sa ibaba ng tatsulok, isang monumento, isang alamat, ngunit may mga peklat na nakikita ng mundo. 6 na beses sa finals. 6 na kampyonato. 6 na parangal bilang pinakamagaling sa finals. Isang perpektong record sa pinakamalaking entablado ng laro. Hindi lang basta koleksyon ng mga sing-sing isu. So, ito ay patunay ng isang bagay na bihira sa lahat ng larangan ng buhay. Ang kakayahang maging pinakamahusay ng paulit-ulit, nang walang pagbubukod, nang walang pagkakataon ng pagkatalo, ang bawat titulo ay hindi lamang napanalunan. Ito ay kinuha ng may kahusayan na parang siya ay nasa ibang dimensyon. At iyon ang dahilan kung bakit ang debate na ito ay hindi kailanman matatapos. Dahil ang kahusayan, tunay na kahusayan, ay napakabihirang makita na parang hindi ito totoo. Pinapanaginipan mo ang ganoon kadakilaan. At nang makita mo ito sa isang tao, hindi mo ito malilimutan. Kahit anong oras lumipas, kahit anong bagong bituin ang sumikat, ang anino ng perpeksyon ay nananatili. Kobe Bryant ay lumaban ng buong puso para maabot ang anino na iyon at mas malapit siyang lumapit kaysa kahit sino pa. LeBron James ay nagtatag ng isang imperyo ng estadistika at tagumpay na tatatagal habang buhay ang laro. Ngunit si Michael Jordan ay hindi lamang umakyat sa bundok. Tinatapos niya ang argumento bawat beses na siya ay umakyat. Walang pag-aalangan, walang paliwanag, walang pag-asa para sa ikalawang pagkakataon dahil hindi niya kailangan ito. 3 bayani, 3 panahon, 3 uri ng kadakilaan. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay malinaw tulad ng tunog ng kampana sa katapusan ng isang championship game. Michael Jordan, 6 na sing-sing, 0 na pagkatalo. Kobe Bryant, 5 sing-sing, buong puso. LeBron James, 4 na sing-sing, 6 na mabibigat na pagkatalo na dala pa rin niya. Perpeksyon laban sa halos perpekto. Kadakilaan laban sa kadakilaan na may mga peklat. Iyon ang huling hatol. Hindi ito maaaring baguhin ng sino mang taga-suporta o analista. Nakasulat na ito sa kasaysayan ng laro, hindi sa tinta, kundi sa dugo, pawis at mga sandaling hindi maaaring ulitin. Ang trono ni Michael Jordan ay hindi lamang nakamit. Ito ay tinatakan magpakailanman. At kahit gaano karami ang susubukang pag-aralan, gayahin o lampasan ang kanyang pamana, ang katotohanan ay nananatiling hindi matitinag. Ang tanong ay hindi kung sino ang magiging susunod. Ang tanong ay kung mayroon bang anumang posibilidad na muling lumitaw ang ganitong kahusayan, at ang sagot para sa marami ay ito. Isang beses lang lumitaw si Jordan sa mundo ng basketball, at iyon ay marahil ay sapat na. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like at ibahagi ito ngayon. At kung gusto mong marinig pa ang mga kwentong tulad nito tungkol sa kadakilaan, tiwala at mga legendang hindi namamatay, siguraduhing nandito ka palagi. Hanggang sa susunod na beses, ingat lagi.